Breaking news mga kababayan, bansang Russia, bumubuo ng ipinagbabawal na armas? Isang bagong-bagong nerve agent ang dinidevelop ngayon ng bansang Russia ayon sa mga eksperto. Isang lason na mas matindi pa sa kemikal na kung tawagin ay Novichok. Isang biochemical weapon na dinevelop ng Soviet Union mula 1970s hanggang 1980s. Dagdag pa ng mga eksperto, ang bagong nerve agent na ginagawa ng Russia ay mahirap daw madetect kapag ginamit na nila ito sa mga susunod na pag-atake sa Ukraine. Pero hindi lang ang mga sayantista ang nag-aalala dito. Maging ang matataas na opisyal sa loob mismo ng Russian Defense Ministry ay nag-aalala dito dahil sa posibleng illegal na paggamit nito. Kinakabahan sila dahil sa oras na ipagamit ito sa digmaan sa Ukraine, posible umanong mauwi sa mas matinding chemical warfare ang nagaganap na gera. Isang warfare na sapat para pumatay ng libu-libong tao maging ng mga walang malay na sibilyan. Ayon sa Moscow, sinira na daw nila ang huling imbakan nila ng mga chemical weapon noon pang 2017 at ilang beses na rin nilang itinanggi na gumagawa pa sila ng mga ganitong klase ng armas. Pero ayon sa isang scientist na tumulong sa paglikha ng Novichok nerve agent noong dekada 80, alam niya na gumagawa pa rin ngayon ang Russia ng isang bagong lason. Ayon kay Dr. Vil Mirzanayov, dating nagtatrabaho sa isang lihim na Soviet operation na kalaunan ay naging whistleblower sa Russia, patuloy pa rin daw ang Russia sa pagbuo ng mga nerve agents. Dagdag pa niya, posibleng itong lasong ito ang ginamit ng Russia para iligpit ang pangunahing kritiko at opposition leader na si Alexei Navalny habang siya ay nakakulong noong 1 taon sa layuning patahimikin siya. Ayon sa asawa ni Navalny, 2 laboratorio ang nagkumpirma na lason nga ang ipinangpatay sa kanyang kabiyak. Alam ito ng mga bansa sa Europa pero sinadya umano nilang hindi magsalita dahil sa isyong legal at pampolitika. Pero ayon mismo sa Kremlin, namatay daw ang nasabing opposition leader sa sakit. Ayon pa sa US, wala daw kinalaman si Putin sa pagkakasawi ni Navalny habang ito ay nasa kulungan. Ayon kay Dr. Mirzanayov, isang uri ng carbamate compound umano ang ginamit bilang lason sa pagpatay kay Navalny. Sinigundahan naman ito ni Hamish de Breton Gordon, dating hepe ng British Army. Ayon sa kanya, gumagawa daw ang Russia ngayon ng isang makabagong chemical weapon. Marami din daw siyang nakausap na nagpapatotoo na may sandatang kemikal na ginagawa ngayon ang Russia na kalaunan ay gagamitin ito laban sa Ukraine. Kung matatandaan din noong 2018, isang nerve agent weapon ang ginamit ng Russia para iligpit naman ang isang dating Russian spy na nagtago sa Salisbury, United Kingdom. Bagaman nakaligtas dito ang nasabing Russian spy at ang kanyang anak, isang Briton ang nasawi dahil sa exposure. Dahil dito, isa ang nerve agent ng Russia sa mga itinuturing na banta sa seguridad ng UK. Mariin namang itinanggi ng Russia ang akusasyon ng UK at maging ang mga findings na si Navalny ay namatay daw sa lason. Gayunman, nanindigan pa rin ang mga eksperto na mayroong mga lihim na imbakan ng sandatang kemikal na itinatago ang Russia na posibleng gamitin ni Vladimir Putin laban sa Ukraine sa oras na maging alanganin na ang sitwasyon ng kanyang rehimen sa nagaganap na gera. Bukod dito, lumabas din ang mga report mula sa mga Western intelligence na gumagamit ang Russia ng mga bomba at granada na hinaluan ng chloropecrine o CS na uri ng mga nakalalasong kemikal. At inamin ito ng ilang mga sundalong Ruso para daw pasukuin ang mga nagtatagong Ukrainian soldiers. Kapag lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan dahil sa lason, madali na daw silang maitutumba ng bala o ng bomba. Noong December 2023, unang ginamit ng Russian Armed Forces ang mga gas grenade laban sa mga sundalong Ukrainians, ang RGVO. Makikita ninyo sa kamay ko ang halimbawa nito.
Ang chemical na RGV o grenade ay gumagamit ng mas nakakalasong chemical compound na tinatawag na chloroacetophenone. Ito ay napatunayan ng mga eksperto mula sa Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Experts. Sa pangalan pa lang nito sa wikang Ruso ay maiintindihan nyo na ang kahulugan nito. Hand grenade na may nakakalasong sangkap. Malinaw na ang layunin nito ay pumatay ng tao. Kabaligtaran ito ng kaparehong Russian RGR na ang ibig sabihin naman ay hand grenade na nakakairita sa wikang Ruso. Sa slide na ito, makikita ninyo ang ilang impormasyon tungkol sa chloroacetophenone. Isa itong chemical weapon na kabilang sa grupo ng mga tear gas na unang nilikha ng German chemist na si Carl Green noong 1871. Ang nakamamatay na dosis ng lasong ito ay 11 mg per liter. Tinatayang humigit kumulang 70 patak lamang ng mga gas na ito ay sapat na para pumatay ng isang may edad na tao. Ang chloroacetophenone ay ganap na ipinagbabawal sa ilalim ng 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War by Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare. Ipinagbabawal din ito sa labanan batay sa UN General Assembly Resolution A/Res/2603 na may kinalaman sa usapin ng chemical and biological weapon noong 1969. Ipinapaalala ko sa inyo na ang Russian Federation ay nananatiling kabahagi ng mga kasunduang ito. Dahil isa ang Soviet Union sa mga nagsimula ng mga resolusyong ito noong 1969, ipinapakita lamang nito kung gaano ka mapagpanggap ng mananakop na bansa dahil sa paggamit nila ng chloroacetophenone. Ayon sa Chemical Weapons Convention, ipinagbabawal ang paggamit ng ganitong uri ng mga kemikal para maiwasan ang lalo pang paglala ng labanan. Sinabi pa ni Stephen Doty, Sanction Minister ng United Kingdom, na barbariko ang paggamit ng ganitong uri ng sandata. Pero ang Russia ayaw tumigil sa paggamit nito. Nagpapatunay umano kung gaano kalupit na tao si Vladimir Putin. Dagdag pa ni De Breton Gordon, isang retiradong koronel na namuno sa response unit ng chemical attack para sa NATO, nagsisimula pa lang daw ang Russia sa paggamit ng mga chemical weapon sa gera. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nakausad daw ang Russia sa Donbas sa loob ng 18 buwan ay dahil sa paggamit nila ng chloropicrine. Lagi daw itong ginagamit ng mga sundalong Ruso ayon sa koronel. Pero binaligtad ng Russia ang kwento at sinabing ang Ukraine ang tunay na gumagamit nito. Ang pinangangambahan ngayon ay papaano kung tumigil na ang Russia sa paggamit ng chloropicrine at sa halip ay gamitin na ang mas nakakamatay na Novichok. Sinabi pa naman ni Dr. Mirzayanov na sapat na ang isang patak ng Novichok para pumatay ng isang tao. Pero pwede din daw itong gamitin sa mas malawak na pag-atake para mabilis na ubusin ang lahat ng mga sundalo sa isang trench o maging ang isang buong bayan pa. Mas matindi umano ang ganitong mga sandata kung ikukumpara sa pinsalang kayang idulot ng tactical nuclear weapon. Dagdag pa ni Colonel De Breton Gordon, kung hindi lalakas ang deterrence ng EU laban sa Russia, mas lalong mapapadalas daw ang paggamit ng Russia ng mga ganitong sandata sa digmaan. Wala umanong limitasyon si Putin, lalo't alam niya na sa ganoong paraan siya mananalo. Matapos ang pag-atake sa dating Russian spy sa Salisbury, UK noong 2018, sinabi ni Boris Johnson, dating Foreign Secretary ng UK, na may ebidensya ang kanyang bansa na patuloy daw na inaalam ng Russia kung papaanong maipupuslit ang mga nerve agents at patuloy din daw silang umanong nag-iimbak ng nakakalasong Novichok. Bagaman itinatanggihan ng Russia, ang pagkamatay ni Navalny ang tila nagpapahiwatig na hindi pa rin tumitigil ang Russia sa ganitong gawain. Napag-alaman din na ang mga scientists na sangkot sa paggawa ng Novichok poison ay dinistino sa ilang mga institusyon na mukhang normal at walang kahinahinalang aktibidad para doon ipagpatuloy ang lihim ng kanilang trabaho. Mga institusyong mukhang pangsibilyan ang aktibidad pero chemical weapon pala ang ginagawa.
Dalawang lugar ang nabanggit ng mga reports kung saan patuloy na ginagawa ang chemical weapon ng Russia, ang State Institute for Experimental Military Medicine at ang Scientific Center Signal. Dalawang institusyon na pinaghihinalaang gumagawa ngayon ng mga eksperimento kung paanong gagawing weapon ang Novichok. Napag-alaman din na patuloy na nakikipag-ugnayan ang dalawang institusyong ito sa laboratoryong tinatawag na Gosniokt, isang laboratorio sa Moscow kung saan dating nagtatrabaho si Dr. Mirzanayov. Sinanksyon ng UK ang laboratoryong ito noong 2020 dahil sa hinihinalang kinalaman nito sa Salisbury poisoning noong 2018. Dahil dito, naniniwala ngayon ang UK na kailangang mag-invest para tapatan ang chemical weapon ng Russia. Dapat daw itong maging top priority at urgent. Marami kasing pwedeng mangyari kapag nagsimula ang isang biochemical warfare. Pwede nitong ubusin kahit ang mismong mga sariling sundalo at masira ang mismong teritoryo na sinakop nila. Pero wala daw pakialam dito si Putin. Wala rin siyang pakialam kung labagin man niya ang international law. Kung ang mga Western countries ay nagkakaubusan ng boses kakadebate tungkol sa mga rules, hindi ganito ang Russia, China, North Korea at Iran. Sila daw kasi ang madalas na nasusunod sa kung anong gusto nilang gawin. Kaya kung mahaharap ka sa komprontasyon sa mga bansang ito, mapipilitan ka daw talagang gumamit ng mga desperadong hakbang. Batay naman sa report ng Ukrainian Army, meron daw 6,540 incidents na gumamit ang mga Ruso ng nakakalasong kemikal na chloropicrin sa loob lamang ng taong ito. 6 sa kanilang mga sundalo ang napaulat na nasawi dahil dito. Bagaman mas mild ang chloropicrin kumpara sa Novichok, posible pa rin daw itong makapatay ng mabilis kung mataas ang concentration nito sa isang kulob na lugar. Ayon sa Ukrainian soldier na si Alexander Nyahu, sobrang hapdi daw ng chloropicrin sa mukha at mabilis magpaagos ng luha. Tiyak daw na masusunog ang mukha mo dito. Hindi ka rin daw makakahinga ng buo at kapag huminga ka, magsusuka ka at uubo. Maliban dito, may mga natagpuan ding mga granada sa Ukraine na may halong CS na ginagamit naman sa mga riot control. Dahil dito, sinanksyon na rin ng UK ang Scientific Research Institute for Applied Chemistry ng Russia dahil sa paggawa ng mga granadang may halong tear gas. Dalawang commander din ng Chemical Defense Corps ng Russia ang nasanksyon kasabay nito. Pero hindi ito itinigil ng Russia. Inilipat lang daw ng Russia ang produksyon sa iba pang mga kumpanya na wala pang sanksyon. Ayon sa Russia, walang kwenta at walang epekto ang sanctions na ginagawa ng UK. At sa halip, pinagbintangan pa nila ang UK na siyang gumagamit ng mga nakakalasong kemikal sa tulong ng kanilang mga proxy sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, kung tutuusin ay wala naman daw talagang magagawa ang mga Western countries habang nilalabag ng Russia ang international rules sa Ukraine. Dahilan para mag-alala sila na balang araw ay baka wala ng batas na umiral sa digmaang ito. Naniniwala din sila na wala naman daw matinding parusa na ipinapataw ang international law gaya ng Chemical Weapons Convention sa mga bansang lumalabag, kaya tila hindi masyadong natatakot o apektado ang Russia. Maging ang bansang Sudan ay lumalabag din daw sa Chemical Weapons Convention dahil sa paggamit nila ng mga nakakamatay na chlorine gas sa mga rebelde. Pero sinagot ito ng Russia. Ayon sa kanila, ginagawa lang daw nila ang lahat para depensahan ang kanilang interes dahil ginagamit din lang naman ng mga Western countries ang Ukraine para pabagsakin sila. Pero tungkol sa UK, wala naman daw plano ang Russia na makipag-away sa UK. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.